Sa ilalim ng madilim na kalangitan ng aming bayan, ako'y tumatakbo sa makipot na eskinita. Ang bawat hakbang ko'y parang hampas ng kidlat sa lupa. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking balat, ngunit higit na malamig ang takot na sumisilid sa puso ko. Ang mga sigaw sa likuran ko'y gumuguhit sa katahimikan ng gabi. Huwag mong hayaang makatakas ang anak ng babaeng iyon. Bakit ako ang pinagbabayaran ng kasalanan ng isang taong halos di ko na maalala? Sa totoo lang, ang imahe ng aking ina ay parang anino na nakatago sa isang bahagi ng aking alaala. Ang sabi nila, siya raw ang pinakamalupit na babaeng nakilala sa aming lugar. Isang tao na walang konsensya. Ngunit sa kabila ng lahat ng masasamang kwento tungkol sa kanya, siya pa rin ang ina ko. At kahit hindi ko siya kilala ng lubusan, palaging may bahagi ng puso ko na naghahangad na malaman kung sino siya talaga. Ang mga yapak ng mga taong humahabol sa akin ay papalapit ng papalapit. Nang makita ko ang liwanag mula sa dulo ng eskinita, bigla akong huminto at nagkubli sa likod ng isang malaking drum ng basura. Ang amoy ay nakakasulasok, ngunit mas mahalaga sa akin ang buhay ko kaysa sa paghinga ng sariwang hangin. Tahimik akong nagdasal kahit pa hindi ko alam kung may Diyos na nakikinig sa akin. Dito lang siya, hanapin niyo. Sigaw ng isa sa kanila, ang boses niya ay puno ng galit at determinasyon. Nang biglang bumukas ang pinto ng isang bahay malapit sa akin, isang babaeng may mahabang buhok ang lumabas. Ang kanyang mga matay tila yelo, malamig at walang emosyon. Hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang takot sa akin. Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya sa mga lalaki. Ang boses niya ay matigas ngunit mapanlin lang. Hinahanap namin ang anak ng babaeng iyon. Alam naming nandito siya, sagot ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay parang halakhak ng demonyo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang babae ay tumingin diretso sa direksyon ko. Naramdaman ko ang kaba, ang puso ko'y parang tambol na walang tigil. Ngunit ang kanyang mga matay parang nagsasabing, manahimik ka. At sa kabila ng takot na bumalot sa akin, sinunod ko siya. Wala akong alam tungkol sa anak ng babaeng iyon. Umalis na kayo bago pa ako magbago ng isip. Sagot niya sa mga lalaki, ang tono niya ay matalim. Hindi ko alam kung paano, ngunit ang kanyang mga salita ay sapat para magpaalis sa kanila. Nang tuluyang mawala ang mga humahabol sa akin, bumalik ang babae sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang sundan o tumakbo palayo. Ngunit ang mga paa ko ay tila may sariling isip. Sumunod ako sa kanya, marahang binuksan ang pinto at pumasok. Ang loob ng bahay ay kakaiba, parang may halong karangyaan at kahirapan. Ang mga dingding ay may mga lumang larawan, ngunit ang sahig ay makintab at malinis. Ang babae ay nakaupo sa isang lumang sofa, nakatingin sa akin na parang alam na niya ang lahat ng tanong sa isip ko. Alam mo ba kung sino ako? Tanong niya, ang boses niya ay malamig ngunit may bahid ng awa. Umiling ako, hindi ko siya kilala. Ngunit ang presensya niya ay parang bahagi ng kwento kung matagal nang nawawala. Hindi mo ako kilala, ngunit kilala kita. Alam ko kung sino ka at alam ko kung sino ang ina mo, sabi niya. Ang mga mata niya ay nakatingin diretso sa akin. Ang damdaming naramdaman ko sa mga oras na iyon ay parang isang alon na bumalot sa buong pagkatao ko. Sino siya? Bakit niya ako kilala? At bakit niya ako pinrotektahan? Ang ina mo ang dahilan kung bakit ako ganito ngayon, dugtong niya. Siya ang sumira sa buhay ko. Siya ang kumuha sa lahat ng mahalaga sa akin. Pero kahit ganon, hindi ko kayang pabayaan ka. Hindi ko alam ang isasagot. Ang mga salita niya ay parang mga patalim na tumusok sa puso ko. Kung siya ang kaaway ng ina ko, bakit niya ako tinulungan? Bakit niya ako iniligtas mula sa mga taong gusto akong saktan? Bakit mo ako tinulungan? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig.
Ngumiti siya, ngunit ang nangiti niya ay puno ng kalungkutan. Dahil alam ko kung paano maging biktima. At kahit anak ka ng babaeng kinamumuhian ko, hindi ko kayang hayaan kang magdusa ng ganon. Lumapit siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng misteryo. Alam mo ba kung bakit hinahabol ka nila? Alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit galit ang mundo sa ina mo? Umiling ako. Ang katotohanan ay wala akong alam. Ang buhay ko ay isang malaking palaisipan na hindi ko alam kung paano sisimulan ang pagsagot. Inisip ng lahat na ang ina mo ay isang halimaw. Pero ang totoo, hindi siya ang tunay na salarin. Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi ko marinig. Kung ganon, sino ang dapat sisihin? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pag-aalinlangan. Tumayo siya at lumapit sa isang lumang kahon na nasa tabi ng sofa. Binuksan niya ito at mula sa loob ay kinuha niya ang isang lumang litrato. Inabot niya ito sa akin, ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig. Nang tingnan ko ang litrato, halos hindi ako makahinga. Ang babaeng nasa litrato ay hindi ang ina ko, siya ang babaeng nasa harapan ko ngayon. Ngunit sa kabila ng malamlam na ilaw ng lampara, naririnig ko ang mahinang paghinga ni Aling Marta sa silid. Siya ang babaeng kinikilala kong ina sa loob ng 14 na taon. Ang bawat galaw niya, bawat salita, parang sinadyang ipaalala sa akin na hindi niya ako anak. Ngunit sa kabila ng malamig niyang pakikitungo, siya rin ang nagligtas sa akin, ang nagpakain, ang nag-aruga, kahit na may malalim na dahilan ng lahat ng iyon. Madalas kong tanungin ang sarili, bakit ako narito sa piling niya? Noon pa man, alam kong may mga bagay na hindi ko maintindihan. Sa tuwing magtatanong ako tungkol sa aking tunay na magulang, palaging may sagot si Aling Marta na tila ba isang matalim na kutsilyo. Ang ina mo, huwag mo nang hanapin. Hindi ka niya minahal, kaya iniwan ka niya sa akin. Sa bawat salitang iyon, nararamdaman ko ang galit na nakatago sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung para sa akin iyon o para sa babaeng bumuo sa kalahati ng pagkatao ko. Lumaki ako sa isang simpleng bahay na nasa gilid ng bayan, malayo sa ingay ng mga tao. Sa tuwing bababa ako sa palengke, palaging may mga matang nakatingin sa akin, mapanuri, puno ng tanong. Sa unay hindi ko pinapansin, ngunit habang tumatagal, naririnig ko ang mga bulong nila. Ang mga kwento na hindi ko maunawaan. Anak daw yan ni Cecilia. Akalain mo pinalaki ni Marta? Hindi ba't mortal na magkaaway ang dalawang yan noong araw? Cecilia, hindi ko alam kung bakit nanginginig ang dibdib ko. Sa tuwing naririnig ko ang pangalang iyon. Sa tuwing magtatanong ako kay Aling Marta tungkol sa kanya, palaging nagbabago ang timpla ng mukha niya. Ang kanyang mga mata, na dati malamig, nagiging apoy na gustong sumiklab. Walang kwenta ang ina mo. Huwag mo na siyang alalahanin. Ngunit paano ko siya kalilimutan kung ang pangalan niya ang tila sumisingit sa bawat sulok ng mundo ko. Isang araw, habol hininga akong umuwi matapos ang mahabang paglalakad mula sa paaralan. Sa labas ng bahay, naroon si Aling Marta na nakikipag-usap sa isang matandang babae. Hindi ko siya kilala, ngunit ang mukha niya ay may pagkakahawig sa akin. Parang may bahagi ng sarili ko na makikita sa mga mata niya. Nang makita ako ng matanda, bigla siyang tumigil. Nagtagpo ang mga mata namin at sa ilang sandali, para bang tumigil ang oras. Siya ba ang anak ni Cecilia? Tanong ng matanda kay Aling Marta, ngunit hindi na siya sumagot. Sa halip, hinila niya ako papasok sa bahay. Sa buong gabing iyon, tahimik lamang si Aling Marta, ngunit ramdam ko ang tensyon sa paligid. Tinangka kong magtanong, ngunit bago pa ako makapagsalita, sinaway niya ako. Huwag ka nang mag-usisa, Elena. Ang mga bagay na hindi mo alam ay mas mabuti ng manatiling lihim. Ngunit paano ko pipigilan ang sarili ko? Sa tuwing iniisip ko si Cecilia,
parang may puwang sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, habang tulog si Aling Marta, tahimik akong lumabas ng bahay. Sa madilim na daan, nagtanong-tanong ako sa mga tao. Sino si Cecilia? Bakit siya iniwan? Isang ale ang sumagot, si Cecilia ang pinakamatandang anak ng pinakamayamang pamilya dito. Pero nagkaroon siya ng malaking gulo noon, kaya pinalaya siya. Ang nakakatawa, ang mortal niyang kaaway, ang babaeng naglaglag sa pangalan niya, si Marta. At, aba, ikaw ang iniwan sa kaaway niyang iyon. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Pinalayas, iniwan, at sa lahat ng tao si Aling Marta pa ang tumanggap sa akin. Bakit? Sinadyang ipagtanggol ako ng babaeng kinamumuhian ng tunay kong ina? Bumalik ako ng bahay na punong-puno ng tanong. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Aling Marta sa umaga. Ngunit bago pa man sumikat ang araw, nagising ako sa tunog ng mga yabag. Si Aling Marta, nasa kusina, tila abala sa pag-aayos ng mga gamit. Aling Marta, sino si Cecilia? Tanong ko ng direkta. Hindi siya kumibo. Ngunit makalipas ang ilang minuto, tumigil siya sa ginagawa niya at hinarap ako. Elena, hindi mo kailangang malaman. Ang mahalaga, narito ka at ligtas ka. Hindi ko tinanggap ang sagot niya. Sinundan ko siya palabas ng bahay, patungo sa likod kung saan naroon ang lumang bodega na hindi ko pa napapasok. Kung hindi mo sasabihin, ako na mismo ang hahanap ng katotohanan. Binuksan ko ang pinto ng bodega at ang unang bumungad sa akin ay ang isang kahon na puno ng mga papel, mga sulat, litrato at isang pulang kwintas. Pinulot ko ang litrato. Isang babae ang naroon, may mahabang buhok, maganda ang mukha, ngunit may lungkot sa mga mata. Ang babae sa litrato, sigurado ako, si Cecilia. Sa likod ng litrato may nakasulat, "Pero kala mo Berbaals, para kay Elena mula sa iyong ina. Sana'y patawarin mo ako." Aradinil. Nang makita ni Aling Marta ang hawak ko, bigla niyang hinablot ang litrato. "Hindi mo dapat makita ito," sigaw niya. Ang mga mata niya puno ng galit ngunit may luha ring bumabagsak. Sa unang pagkakataon na natakot ako sa babaeng nagpalaki sa akin. "Bakit mo tinatago ito sa akin? Ano ang ginawa niya sa'yo?" Tanong ko, halos pasigaw. Hindi siya sumagot. Ngunit sa huli, sinabi niya ang mga salitang nagpatigil sa mundo ko. "Ang ina mo, Elena, siya ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko." Biglang bumagsak ang lahat ng nararamdaman ko. Ang babaeng nagligtas sa akin, ang nagpalaki sa akin, siya rin pala ang taong nawalan ng anak dahil sa tunay kong ina. Bakit niya ako tinanggap? Bakit niya ako pinrotektahan? At higit sa lahat, ano ang ginawa ni Cecilia para kunin ang anak ni Aling Marta? Sa katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Ngunit alam kong hindi pa ito ang buong kwento. Ang mga sagot naroon sa kahon at sa puso ni Aling Marta na tila puno ng lihim na matagal nang nais sumabog. Sa araw na iyon, bumuhos ang malakas na ulan, animoy pinaglalabanan ng langit at lupa ang sama ng loob na matagal nang iniipon. Nasa madilim na sala ako ni Tita Lorna, ang babaeng kinilala kong ina, habang nakaupo siya sa lumang sopa at nakatingin sa akin na parang may nais sabihin ngunit nag-aalinlangan. Sa bawat tikatik ng ulan sa bubong, ramdam ko ang bigat ng hangin sa pagitan naming dalawa. "May dapat kang malaman, Mara," sabi niya sa wakas, ang boses niya mabigat, parang bakal na hinila sa lupa. Tumayo siya, kinuha ang kahoy na kahon sa itaas ng lumang aparador at inilapag ito sa mesa sa harapan ko. Ang kahon ay luma, may mga peklat ng panahon, ngunit mukhang mahalaga. Hindi ko alam kung bakit, pero habang nakatitig ako rito, ang pakiramdam ko'y parang papalapit ang isang bagyo na hindi ko maiiwasan. Binuksan niya ang kahon at sa loob nito'y may isang lumang litrato. Isang babae may mahabang buhok na parang sutla, ang nakangiti habang yakap ang isang sanggol na mukhang kakapanganak lang.
Hindi ko agad naunawaan ang kahulugan ng larawan. Pero naramdaman kong may kurot sa aking puso, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Iyan ang tunay mong ina, sabi ni Tita Lorna. Ang mga salitang binitiwan niya ay tila kidlat na sumalampak sa akin. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Siya ang babaeng isinilang ka, pero hindi niya magawang alagaan ka. Pakiramdam ko'y nawala ang init ng dugo ko. Ang buong mundo ko, ang lahat ng alam ko, biglang nagbago. Ang babaeng nasa litrato, hindi ko siya kilala. Ngunit bakit parang may koneksyon ako sa kanya? Bakit parang gusto kong yakapin siya, kahit hindi ko pa siya nakikita sa buong buhay ko? Tita, bakit hindi niya ako kinuha? Ano ang nangyari? Tanong ko, ang boses ko nanginginig. Pero bago pa siya makasagot, kinuha niya ang isa pang papel mula sa kahon. Isang sulat na tila tinago ng maraming taon. Binasa niya ito ng dahan-dahan. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na tumatama sa puso ko. Mara, simula niya, hindi ka kinuha ng nanay mo dahil may galit siya sa akin. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa'yo, pero mortal kaming magkaaway. Hindi ko alam kung paano iyon matatanggap. Ang babaeng nagpalaki sa akin, ang babaeng kinilala kong ina, ang babaeng nagmahal sa akin ng buong puso. Siya pala ang mortal na kaaway ng babaeng nagbigay sa akin ng buhay. Ang utak ko'y tila nawala ng direksyon. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang sitwasyon, kung bakit ako ang naging sentro ng alitan nila. Paano kayo naging magkaaway, tita? Tanong ko, ang mga mata ko nanlalaki sa pagkalito. Huminga siya ng malalim, parang may mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang nanay mo, si Cecilia, ay nagmahal ng lalaking hindi niya dapat mahalin. Ang lalaking iyon, ang asawa ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang nanay ko pala ang dahilan kung bakit nawala ang asawa ni Tita Lorna. Ang kwento, ang pinagmulan ng lahat ng sakit ay mas masalimuot kaysa sa inaakala ko. Biglang bumalik sa akin ang lahat ng tanong, bakit niya ako pinili? Bakit niya ako inalagaan? Hindi ba't dapat galit siya sa akin? Pero bakit mo ako pinalaki, tita? Bakit mo ako inalagaan kung ganon pala ang nangyari? Tanong ko, ang boses ko puno ng emosyon. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung galit ako o nagpapasalamat. Ang damdamin ko'y magulo, parang alon sa gitna ng bagyo. Dahil hindi ikaw ang may kasalanan, Mara, sagot niya, ang boses niya ay puno ng lungkot. Sa kabila ng lahat, hindi mo ginustong ipanganak sa ganitong sitwasyon. Hindi ko kayang hayaang masaktan ka dahil sa galit ko sa nanay mo. Oo, masakit ang ginawa niya sa akin, pero hindi ko kayang ipasa ang sakit na iyon sa'yo. Napatulala ako. Ang babaeng ito, ang kinikilala kong ina, ang taong nagmahal sa akin ng walang kondisyon, ay nagtiis ng sakit para lang protektahan ako. Hindi ko alam kung paano ko siya pasasalamatan, pero isang tanong ang hindi ko mapigilan. Nasaan siya ngayon, tita? Nasaan ang nanay ko? Tanong ko, umaasang may sagot siya. Tumitig siya sa akin, ang mga mata niya puno ng awa. Siya'y malapit lang, Mara. Hindi mo lang alam, pero oras na para malaman mo. Bago pa ako makapagsalita, bumukas ang pinto ng bahay. Isang babae ang pumasok, basang-basa sa ulan, ang kanyang mga mata'y puno ng determinasyon. Ang mukha niya ay pamilyar, ang babaeng nasa litrato. Ang mundo ko'y tumigil sa pag-ikot. Siya ang nanay ko. Mara, sabi ng babae, ang boses niya nanginginig. Ako ang tunay mong ina. Hindi pa man ako nakaka-react, naramdaman ko ang biglaang tensyon sa pagitan nila ni Tita Lorna. Ang dalawang babaeng ito, ang dalawang pinakamahalaga sa buhay ko, ay parang apoy at tubig na nagtagpo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod. Mara, hindi mo siya kilala. Hindi mo alam ang totoong kwento niya, sabi ni Tita Lorna, ang boses niya puno ng babala. Mara,
Ako ang nanay mo. Ako ang dapat mong paniwalaan, sagot ni Cecilia, ang boses niya puno ng kirot. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y naipit ako sa pagitan ng dalawang mundo. Sino ang dapat kong paniwalaan? Sino ang tunay kong pamilya? Ngunit bago ko pa masagot ang tanong sa sarili ko, lumapit si Cecilia. May hawak siyang papel, isang dokumento na tila magbabago ng lahat. Ang gabi ay tahimik, ngunit parang may bumubulong sa akin ang malamig na ihip ng hangin. Nasa harapan ko si Tia Belinda, ang babaeng kinagisnan kong ina, ngunit ngayon ay alam kong kaaway pala ng tunay kong ina. Ang bawat galaw niya ay tila may bigat, parang sinisiyasat niya ang bawat hakbang ko, ang bawat tibok ng puso ko. Nasa gitna kami ng lumang bahay, sa ilalim ng mahinang liwanag ng ilaw na tila nang hihina, gaya ng pakiramdam ko sa mga sandaling iyon. Hindi ko maalis sa isip ang mga huling salitang binitiwan ni nanay bago siya tuluyang lumisan. Huwag kang magtiwala sa kanya, bulong niya habang hinahawakan ang aking kamay, ang kanyang mga mata puno ng takot at pakiusap. Ngunit paano ko siya hindi pagtitiwalaan? Si Tia Belinda ang nagpalaki sa akin. Siya ang nag-aruga, nagpakain at nagbigay ng pangalan sa akin. Siya ang nagbigay ng buhay sa mundong ito na puno ng masasakit na tanong. May gusto akong ipakita sa'yo, sabi ni Tia Belinda. Ang boses niya malamig na parang bakal. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong bumigat ang hangin. Nagsimula siyang maglakad patungo sa isang kwarto na hindi ko pa kailanman napasok. Palaging sinasabi niyang bawal ako roon, na hindi iyon para sa akin. Ngunit ngayong gabi, binuksan niya ang pinto. Ang kwarto ay madilim, maliban sa isang maliit na kahon na nasa gitna. Para bang ang buong mundo ay umiikot sa kahon na iyon. Ano to, Tia? Tanong ko. Pilit ipinapakita ang lakas ng loob kahit ang mga tuhod ko ay nanginginig na. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa akin ng diretso sa mata, na para bang sinisiyasat niya ang kaluluwa ko. Binuksan niya ang kahon at sa loob nito ay may mga lumang larawan, sulat at isang pulang scarf na tila may kahulugan. Kinuha niya ang scarf at iniabot sa akin. Sa tingin mo, kilala mo ang tunay mong ina? Tanong niya, ang tono niya puno ng hamon. Hindi ko alam kung paano sasagot. Sa totoo lang, hindi ko na maalala ang mukha ni nanay. Ang mga alaala ko sa kanya ay parang mga piraso ng salamin, sirang-sira, mahirap buuin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pinipilit ang sarili na hindi magpakita ng kahinaan. Ngunit bago siya sumagot, tumingin siya sa akin ng matagal, na para bang may iniisip siyang mabigat. Ang scarf na yan, sabi niya, ay simbolo ng kasinungalingan. Dinala ko ang scarf na yan mula sa bahay ng ina mo, noong araw na pinili kong iligtas ka sa kanyang mga kamay. Parang bumagsak ang mundo ko sa narinig. Iniligtas mo ako? Anong ibig mong sabihin? Ang boses ko ay tumataas, puno ng galit at takot. Hindi siya nagpadala sa emosyon ko. Sa halip, inilabas niya ang isang lumang sulat mula sa kahon. Basahin mo, utos niya. Binasa ko ang sulat at ang bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa puso ko. Ang sulat ay mula sa tunay kong ina, ngunit hindi ito isang sulat ng pagmamahal. Sa halip, ito ay puno ng galit. Galit kay Tia Belinda, galit sa akin. Hindi ko siya ginusto. Hindi ko siya kailanman minahal. Siya ang dahilan ng lahat ng pagkasira sa buhay ko. Nakasulat sa sulat at alam kong tinutukoy niya ako. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat ng ito. Bakit mo ginawa to? Tanong ko kay Tia Belinda. Ang boses ko halos pabulong. Bakit mo ako pinalaki kung alam mong hindi ako mahalaga sa kanya? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumayo siya at tumingin sa bintana. Dahil alam kong ako lang ang makakapagligtas sa'yo. Sagot niya, ang boses niya puno ng lungkot. Ang ina mo ay hindi isang mabuting tao, anak. Pinili niyang gamitin ka para sa kanyang sariling kapakanan. At alam kong kung nanatili ka sa kanya, hindi ka magiging ligtas.
Ang mga mata ko ay napuno ng luha. Ngunit hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Galit, pasasalamat, takot. Ang lahat ng emosyon ay naghahalo sa dibdib ko. Ngunit bakit mo siya kinakalaban? Ano ang tunay na nangyari? Tanong ko, desperado para sa mga sagot. Tumalikod siya sa akin at muling tumingin sa kahon. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng detalye, anak. Ang mahalaga, ligtas ka ngayon. Ngunit hindi ko tinanggap ang sagot na iyon. Alam kong may mas malalim pang dahilan. Habang papalabas ako ng kwarto, naramdaman kong may kakaibang presensya sa paligid. Bigla kong narinig ang tunog ng isang bagay na bumagsak, isang lumang litrato na nasa loob pala ng kahon. Pinulot ko ito at doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Ang litrato ay nagpapakita sa isang batang babae na hawak ang kamay ng isang babae. Ang babae ay si Tia Belinda, ngunit ang batang babae ay ako. Napatingin ako sa kanya, ang puso ko kumakabog sa kaba. Tia, sino ka ba talaga? Tanong ko, ang mga mata ko puno ng pagdududa. Ngunit bago siya makasagot, narinig naming pareho ang malakas na pagkatok sa pinto. Ang tunog ay parang sigaw ng babala, isang alingawngaw ng panganib. Tumayo si Tia Belinda, ang mukha niya puno ng tensyon. Anak, huwag kang lalabas, utos niya, ngunit hindi ko siya sinunod. Lumapit ako sa pinto, ang mga kamay ko nanginginig habang binubuksan ang seradura. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang isang babae. Isang estrangherong may mga mata na pamilyar sa akin, ngunit puno ng galit. Ako ang ina mo, sabi niya, ang boses niya parang kidlat na tumama sa katahimikan ng gabi. Nang araw na iyon, bumalik ako sa bahay matapos ang isang mahabang araw sa trabaho. Puno ng pawis ang aking likod at ramdam ko ang pagod sa bawat hakbang. Pero ang mas pinapasan ko ay ang bigat ng tanong na hindi ko pa rin masagot. Bakit kailangang ganoon ang buhay ko? Bakit kailangang ang babaeng nagpalaki sa akin ang siyang mortal na kaaway ng tunay kong ina? Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang tahimik na sala. Hindi pa umuwi si Tita Lorna, ang babaeng itinuring kong ina sa loob ng maraming taon. Siya ang nag-aruga sa akin, nagpakain, nagpaligo, at nagbigay ng seguridad sa mundong puno ng kaguluhan. Sa kabila ng kanyang pagiging matapang at matalas magsalita, siya rin ang naging kanlungan ko. Ngunit simula nang malaman ko ang katotohanan, hindi ko na magawang tingnan siya na katulad ng dati. Ang tunog ng pagkaluskos ng mga papel sa kusina ang nakakuha ng atensyon ko. Halos hindi ko napansin na may nakaupo sa mesa. Si Mama, ang tunay kong ina. Napakabihirang pumunta si Mama sa bahay ni Tita Lorna. Pero ngayong narito siya, alam kong may mahalagang dahilan. Ang titig niya sa akin ay puno ng tensyon. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawang magsimula. Anak, ang bungad ni Mama, may kailangan kang malaman. Hindi ko kayang panatilihin ito sa iyo habang buhay. Tumayo siya mula sa mesa at lumapit sa akin. Ang mga mata niya ay parang naghahanap ng lakas ng loob sa akin, pero hindi ko alam kung kaya ko siyang bigyan ng suporta. Pagod na akong maging tulay sa pagitan ng dalawang babaeng ito, ang mortal na magkaaway na tila ginawang laruan ang buhay ko. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap ang sitwasyon na ito, dagdag niya habang nagpipigil ng luha. Ang babaeng iyon, si Lorna, ang sumira sa akin. Sinira niya ang lahat ng mahalaga sa akin. Noong una pa lamang, alam kong hindi siya dapat ang nagpalaki sa iyo. Pero wala akong magawa. Nawalan ako ng lakas, ng karapatan, ng lahat. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong lahat ng katanungang bumabagabag sa akin. Pero parang natuyuan ako ng salita. Ang mga kamay ko ay bumagsak sa aking gilid. Nakatingin lang ako sa kanya, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Pero anak, patuloy niya, may mas malalim pang dahilan kung bakit ko kailangang ilayo ka sa kanya.
Hindi mo alam ang tunay na pagkatao ni Lorna. Ang tono niya ay naging malamig tulad ng hangin bago ang isang bagyo. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero ang bigat ng kanyang bawat salita ay parang mga batong bumagsak sa dibdib ko. Nagsimula akong magtanong sa sarili, ano pa ang hindi ko alam? May mga lihim pa bang nakatago sa likod ng mga taon ng pag-aalaga sa akin? Biglang bumukas ang pinto. Si Tita Lorna. Ang presensya niya ay parang kidlat na dumaan sa isang madilim na gabi. Ang mga mata niya ay agad tumama kay Mama at ang tensyon sa pagitan nila ay nagningas na parang apoy. Hindi ko alam kung paano haharapin ang dalawang babaeng ito sa parehong kwarto. Hindi mo dapat sinasabi ang mga bagay na hindi mo alam. Clara, malamig na sabi ni Tita Lorna kay Mama habang inaayos ang kanyang bag. Walang kasalanan ng bata sa gulo natin. Tapos na ang lahat noon, bakit mo pa binubuhay? Hindi sumagot si Mama. Nakatingin lang siya kay Tita Lorna pero ang mga mata niya ay puno ng galit na tila hindi niya kayang pigilan. Ako naman, nakatayo lang sa gitna nila, hindi alam kung saan papanig. Alam ko ang lahat, Lorna, sagot ni Mama. At alam kong may tinatago ka. Hindi mo siya pinalaki dahil sa awa o pagmamahal. Ginawa mo iyon para sa sarili mong interes. Napakapit ako sa likod ng upuan. Ang bigat ng mga salitang iyon ay parang bumagsak sa akin. Ginawa ni Tita Lorna ang lahat ng iyon para sa sarili niya, hindi para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Ang babaeng itinuring kong ina ay biglang naging isang estranghero. Tumigil ka, Clara, malamig na sabi ni Tita Lorna. Pero sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mukha ang isang anyo ng takot. Hindi pa siya naging ganito kahina. Palaging matigas, palaging may sagot, pero ngayon parang may nilalabanan siyang hindi niya maamin. Tumingin si Mama sa akin, hinawakan ang aking kamay. Anak, kailangan mong malaman ang totoo. Hindi siya ang dapat mong pagkatiwalaan. Hindi siya ang tunay mong tagapagligtas. Ginamit ka niya para sa kanyang personal na laban. At higit pa riyan, may ginawa siyang hindi mo pa alam. Bago pa man ako makapagsalita, biglang lumapit si Tita Lorna sa akin. Huwag kang makinig sa kanya, sabi niya, puno ng tensyon sa boses. Ako ang nagbigay ng buhay sa iyo. Ako ang nagpakahirap para sa iyo. Ano man ang sinasabi niya, hindi mo dapat paniwalaan. Sa gitna ng sagutan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa nararamdaman noon. Isang malamig na panginginig sa likod ng aking leeg. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawang iwan ang dalawang babaeng ito. Ang galit, ang takot, ang tensyon, lahat ito ay bumalot sa kwarto na parang ulap na hindi matanggal. Sa dulo ng sandali, biglang sinabi ni Mama ang mga salitang bumago sa lahat. Anak, si Lorna ang dahilan kung bakit ka nawala sa akin. Siya ang pumatay sa tatay mo. Parang bumagsak ang mundo ko. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko, ang lahat ng alam ko tungkol sa pagkatao ni Tita Lorna ay nawasak. Tumayo lang siya doon, tahimik, pero ang mga mata niya ay puno ng sakit. Hindi siya nagbigay ng paliwanag. Hindi siya nagbigay ng pagtanggi. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng katotohanan. Ang babaeng nagpalaki sa akin ang posibleng dahilan kung bakit ako lumaki na walang ama. At ngayon, hindi ko alam kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Sa mismong araw na iyon, naramdaman kong parang may nagbabago sa loob ng bahay. Ang tahimik ng mga hakbang ni Tita Lilia, ang tila may laman ng mga tingin niya, at ang biglang pag-iwas niya sa akin, lahat ng iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging haligi ko, ang nagsilbing ina ko sa kabila ng katotohanang hindi siya ang tunay kong ina. Ngunit ngayong araw, parang may pader na biglang tumayo sa pagitan namin. Hindi ko mawari kung ano iyon, pero ramdam ko na ang hangin sa pagitan namin ay puno ng tensyon. Pagdating ko sa kusina, naroon siya,
nakaupo sa tabi ng mesa na tila hindi alam kung paano sisimulan ang sasabihin. Ang kamay niya na dati malambing na humahaplos sa aking buhok, ngayon ay mahigpit na nakatiklop sa kanyang kandungan. Ang mga mata niya na palaging puno ng init tuwing tumitingin sa akin, ngayon ay malamig, parang may pinipigil. Gusto kong magtanong, gusto kong alisin ang bigat sa pagitan namin, pero natakot akong marinig ang sagot. Tita, may problema ba? Tanong ko, pilit na pinapalakas ang boses ko kahit nanginginig ang tuhod ko. Hindi niya agad sinagot. Sa halip, tumayo siya at tumingin sa bintana, parang may hinahanap sa labas. Nang magsalita siya, mabagal at maingat ang bawat salita, na para bang pinipili niya ang tamang paraan para sabihin ito. May kailangan kang malaman, Ana. Ang puso ko ay parang tinamaan ng martilyo. Ang tono niya, hindi ito ang tono ng pangkaraniwang usapan namin. Ano po iyon? Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi ako ang tunay mong ina, alam mo iyon, pero hindi ko rin sinabi sa'yo kung sino ang tunay mong ina. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Alam kong hindi ko siya tunay na ina, pero hindi ko kailanman inusisa kung sino. Para sa akin, si Tita Lilia na ang naging mundo ko. Pero ngayon, sa tono ng boses niya, parang may isang bagay na mas malalim sa kwentong ito. Sino po siya? Tanong ko, halos pabulong. Lumingon siya sa akin at ang mga mata niya na dati tila walang tinatago, ngayon ay puno ng kabigatan. Siya ang dahilan kung bakit kita pinalaki. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa galit. Galit? Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Umupo siya ulit, pero sa pagkakataong ito ay hindi na niya iniiwas ang tingin sa akin. Ang tunay mong ina. Siya ang taong sumira sa buhay ko. Siya ang mortal kong kaaway. At ikaw, Ana, ikaw ang naging bunga ng lahat ng kasinungalingan at kasamaan niya. Parang tumigil ang mundo ko. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang mga bakal na tumama sa puso ko. Paano po? Ano po ang nangyari? Hindi niya agad sinagot ang tanong ko. Sa halip, nagkwento siya. Kwento ng pagkakaibigan na nauwi sa pagkakanulo, ng tiwala na sinira, ng pagmamahal na nilasot. Ang tunay kong ina, ayon sa kanya, ay si Leticia. Ang babaeng minsang naging pinakamatalik niyang kaibigan, pero naging sanhi ng pagbagsak ng buhay niya. Si Leticia raw ang umagaw sa lahat ng mahalaga kay Tita Lilia. Ang negosyo, ang tiwala ng mga tao, at maging ang lalaking mahal niya. At ako raw ang naging bunga ng pagmamanipula ni Leticia. Ako ang naging simbolo ng lahat ng pagkatalo ni Tita Lilia, ng lahat ng sakit na tiniis niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ako pa rin ang inako niyang responsibilidad. Ako ang kanyang pinalaki hindi dahil sa pagmamahal sa akin, kundi dahil sa pagkamuhi kay Leticia. Bakit po ninyo ako pinalaki kung ganon? Tanong ko, halos hindi na makontrol ang panginginig ng boses ko. Dahil gusto kong patunayan na kaya kong maging mas mabuting tao kaysa sa kanya. Gusto kong ipakita na kahit ikaw ang bunga ng kasamaan niya, kaya kitang mahalin ng higit pa sa pagmamahal na kaya niyang ibigay. Pero ngayon, Ana, may kailangan kang gawin. Ang mga huling salitang iyon ay nagbigay ng bigat sa hangin. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tumayo siya, kinuha ang isang envelope sa drawer at inilapag ito sa mesa. Ito ang address niya. Puntahan mo siya, harapin mo siya, panahon na para malaman mo ang buong kwento mula sa kanya mismo. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Ang envelope na iyon, na tila isang ordinaryong bagay, ay biglang naging pinakamabigat na bagay na kailanman kong hinawakan. Pero tita, hindi na kita mapipigilan, Ana. Hindi ko kaya. Ang katotohanan ay kailangan mong malaman, kahit masakit. Pero tandaan mo ito, huwag mong hayaan na sirain ka niya katulad ng ginawa niya sa akin. Tiningnan ko ang envelope
at ang pangalan at address na nakasulat doon, Leticia Morales. Ang pangalan na iyon na hindi ko kailanman narinig noon, ngayon ay parang multo. Ang multo ng lahat ng bagay na hindi ko alam tungkol sa sarili ko. Habang hawak ko ang envelope, naramdaman ko ang panginginig ng kamay ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang buksan ito, kung kakayanin ko bang harapin ang babaeng ito na, ayon kay Tita Lilia, ay puno ng kasamaan. Pero alam kong wala na akong choice. Sa sandaling iyon, tumayo si Tita Lilia, nilapitan ako at mahigpit akong niyakap. Narinig ko ang pabulong niyang salita sa tainga ko. Mahal kita, Ana, pero kailangan mong malaman ang totoo. At sa likod ng kanyang yakap, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang malamig na dulo ng kutsilyo, nakatago sa likod ng kanyang damit, tila handa sa anumang mangyayari. Sa loob ng lumang bahay ni Aling Nena, ang babaeng pinalaki akong parang sariling anak, naramdaman ko ang bigat ng hangin sa bawat hakbang ko. Ang mga kahoy na sahig ay umuusok sa galit sa ilalim ng aking mga paa, tila sinasabing, bakit ka narito? Sa gabing iyon, hindi ko alam kung ako'y uuwi na ba o magpapasya ng tuluyan. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang mga sagot na hinahanap ko ay nasa kanya. Anak, tawag niya habang binubuksan ang pinto ng sala. Ang tinig niya ay tila nag-aanyaya, ngunit may halong kaba. Ang bawat galaw niya ay may bigat tulad ng isang sundalong naghahanda sa digmaan. Sinundan ko siya papasok at sa kabila ng pag-aalinlangan, umupo ako sa sofa kung saan madalas niya akong pinaupo noong bata pa ako. Ang lugar na iyon, ang bahay na iyon, ay naging kanlungan ko sa lahat ng bagyo sa buhay. Ngunit sa gabing iyon, tila hindi ko alam kung kanlungan pa rin ba ito o isa ng bitag. May kailangan kang malaman, sabi niya. Ang bawat salitang binitiwan niya ay parang kutsilyong bumabaon sa aking pagkatao. Hindi ko alam kung handa ba talaga akong marinig ang mga susunod niyang sasabihin. Ngunit sa kabila ng lahat, tumango ako, hudyat na magpatuloy siya. Pinilit kong panatilihin ang aking composure kahit parang sasabog na ang dibdib ko sa kaba. Ang nanay mo, simula niya, at sa sandaling iyon, tila bumagal ang oras. Ang nanay ko. Ang salitang iyon ay laging nagdadala ng magkahalong galit, lungkot at pangungulila. Ang nanay na iniwan ako, ang nanay na isinumpa ni Aling Nena. Ang nanay na hindi ko kailanman nakilala ng lubusan. Hindi siya basta iniwan ka, hindi siya basta nagpakalayong parang wala kang halaga sa kanya. Napalunok ako. Ang mga mata ko'y nakatuon sa kanya, ngunit ang isip ko'y tila lumilipad sa mga alaala ng kawalang sagot. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, kahit pakiramdam ko'y alam ko na ang direksyon ng usapan. Nilayo kita sa kanya, diretsahan niyang sabi. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na dumagundong sa katahimikan. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maisip. Ang mga tanong ay nag-uunahan sa isip ko, ngunit wala akong masabi. Tumitig ako sa kanya, naghahanap ng paliwanag sa mga mata niyang tila puno ng pagsisisi. Nilayo mo ako sa nanay ko? Bakit? Ang boses ko'y pumutok, puno ng galit at sakit. Hindi ko na napigilan ang emosyon. Ang babae na itinuring kong ina, ang babaeng nagbigay sa akin ng tahanan, siya pala ang dahilan kung bakit ako nawala sa tunay kong ina. Ang irony ay masakit, parang sugat na hinahalukay. Anak, hindi mo naiintindihan? Sagot niya, pilit na pinapakalma ako. Ang nanay mo'y sinira ang buhay ko. Sinira niya ang pamilya ko. Pero sa kabila ng galit ko, hindi ko kayang hayaan kang maging biktima ng buhay niya. Mahal ka niya, pero alam kong hindi niya maibibigay ang nararapat para sa'yo. Kaya kinuha kita, kaya pinalaki kita. Sinira ang buhay mo? Paano? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig. Hindi ko alam kung galit ang nararamdaman ko o takot. Ang kwento niya ay tila nahahati sa pagitan ng pagmamalasakit at pagkagahaman.
Paano niya nasabing ginawa niya ito para sa akin kung ang dahilan ay ang galit niya sa nanay ko? Ang nanay mo ang dahilan kung bakit nawala ang asawa ko, sagot niya. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa akin. Parang gusto niyang iparamdam ang bigat ng kanyang mga salita. Ang tatay mo ang naging dahilan ng pagkawasak ng pamilya ko. Ang nanay mo ang umagaw sa asawa ko. Ang nanay mo ang dumurog sa buhay ko. At sa huli, iniwan ka rin niya. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Ang bawat revelasyon ay parang suntok sa mukha. Ang nanay ko, ang babaeng iniidolo ko sa mga pangarap, ang babaeng inaasam-asam kong makita at yakapin. Siya pala ang naging dahilan ng lahat ng sakit ni Aling Nena. Ang babaeng nagpakahirap para sa akin. Ang babaeng nagbigay ng lahat para sa akin. Siya pala ang biktima ng aking tunay na ina. Mahal kita, anak, sabi niya habang tinangka niyang hawakan ang kamay ko. Ngunit umatras ako, hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Mahal niya ako, oo. Pero ang pagmamahal na iyon ay puno ng kasinungalingan. Pinalaki niya ako sa ilalim ng anino ng galit sa nanay ko. Pinalaki niya ako ng may lihim na dahilan, isang dahilan na hindi ko kailanman inasahan. Tumayo ka, sabi ko, ang boses ko'y malamig. Hindi ko alam kung saan ko kinukuha ang lakas, pero alam kong kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Sabihin mo ang totoo. Pinalaki mo ba ako dahil mahal mo ako o dahil gusto mong gantihan ng nanay ko? Tahimik siya. Ang katahimikan ay parang dagat na nananahimik bago dumating ang malakas na bagyo. Sa huli, tumingin siya sa akin at sa wakas binitiwan niya ang mga salitang nagpabago sa lahat. Hindi ko alam. Ang sagot niya ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan ko. Hindi niya alam. Paano niya nasabing hindi niya alam? Ang mga mata ko'y puno ng luha, ngunit hindi ako umiyak. Tumayo ako at sa sandaling iyon, nagdesisyon akong hanapin ang nanay ko. Hindi para sa kanya, hindi para sa akin, kundi para sa mga sagot na hindi niya maibigay. Ngunit bago ako makalabas ng pinto, may isang pahayag siyang binitiwan na nagpahinto sa akin. Anak, ang nanay mo, hindi lang basta iniwan ka. May dahilan kung bakit hindi ka niya kayang kunin. May dahilan kung bakit hindi ka niya kayang ipaglaban. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng tanong sa isip ko. Anong dahilan? Ano ang hindi ko alam? Sa gabing iyon, alam kong ang bawat hakbang papalayo sa bahay ni Aling Nena ay magdadala sa akin sa mas magulong kwento. Ngunit handa na akong harapin iyon. Malamig ang simoy ng hangin ng umagang iyon. Ang liwanag ng araw ay tila may dalang bigat sa puso ko habang nakatayo ako sa harap ng lumang bahay na iyon. Ang bahay na naging kanlungan ko sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon ay tila isang larawang pangungutya ng mga kasinungalingan at lihim na matagal nang ibinaon sa nakaraan. Sa bawat hakbang ko papasok, pakiramdam ko'y lumalalim ang hukay ng mga tanong sa isip ko. Si Aling Dolores, ang babaeng pinalaki ako, ang mortal na kaaway ng tunay kong ina, ang hindi ko kailanman inaasahang maging tagapagtanggol ko. Sa loob ng mahabang panahon, siya ang naging sandalan ko, ang nagbigay ng pagmamahal na akala ko'y walang bahid ng pagkukunwari. Ngunit sa huling salaysay ng isang matandang kapitbahay, nalaman ko ang masakit na katotohanan. Siya ang dahilan ng pagkawasak ng buhay ng tunay kong ina. Naglalakad ako papunta sa maliit na kusina kung saan siya laging nakaupo tuwing umaga. Puno ng kwarto ang amoy ng kape at tinapay na tila walang pagbabago. Naroon siya, nakaupo sa paborito niyang upuan, nakatingin sa bintana na parang may iniisip na malalim. Hindi niya ako napansin kaagad, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong pagmasdan siya. Ang babaeng ito, ang babaeng inakala kong naging ina ko, ay may mga mata na tila may dalang lihim na hindi niya kailanman sinambit. Dolores,
Tawag ko sa kanya at tumingin siya sa akin. May bahagyang ngiti sa kanyang labi, ngunit ang nangiti na iyon ay hindi na tulad ng dati. May kirot sa likod ng bawat galaw niya, parang alam niyang may darating na bangungot. Anong meron, anak? Tanong niya gamit ang tinig na puno ng lambing. Ngunit hindi ko na niya matatawag na anak. Hindi ko na kayang tanggapin ang salitang iyon mula sa kanya. Bakit mo ginawa ito sa akin? Diretsong tanong ko. Nabigla siya, ngunit hindi niya inilihim ang kanyang reaksyon. Tumayo siya mula sa upuan, itinaas ang kanang kamay na parang gustong hawakan ng balikat ko, ngunit umatras ako. Hindi ko na kayang maramdaman ang init ng kamay niyang tila may bahid ng pagtataksil. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit pinutol ko ang bawat salita niya. Alam mo kung ano ang sinasabi ko, Dolores. Bakit mo inangkin ang buhay ko? Bakit mo ako inilayo sa tunay kong ina? Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang buhay niya, hindi ba? Ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala sa akin. Ang boses ko'y lumakas, nanginginig sa galit na matagal kong kinimkim. Sa wakas, nailabas ko rin ang sakit na bumalot sa puso ko mula pa noong malaman ko ang katotohanan. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon niya. Ang mga mata niyang dati puno ng pagmamahal, ngayon ay puno ng takot. Ngunit hindi siya sumagot kaagad. Tumalikod siya, lumapit sa lumang aparador at dahan-dahang binuksan ito. Mula roon, kinuha niya ang isang kahon na tila matagal nang nakatago. Inilapag niya ito sa mesa at binuksan. Ang laman ng kahon ay mga lumang litrato, sulat at isang piraso ng pulang laso na tila may kahulugan na hindi ko pa nauunawaan. Isa-isang kinuha ni Dolores ang mga litrato at iniabot sa akin. Ang unang larawan ay ang imahe ng isang babaeng may mahabang buhok. Payat ngunit maganda ang nangiti. Ang babaeng iyon ay ang tunay kong ina. Hindi ko ito ginawa para saktan ka, bulong niya. Ginawa ko ito para protektahan ka. Protektahan ako mula kanino? Mula sa sarili kong ina. Tanong ko, puno ng pagdududa. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng mga sagot na naghihintay sa akin. Ang ina mo, siya ang pinakamalaking lihim na tinago ko sa'yo. Siya ang babaeng minahal ng mundo, ngunit kinamuhian ng iba. Hindi ko siya inagawa ng buhay mo. Ako ang nagligtas sa iyo mula sa kapahamakan. May panginginig sa boses niya habang nagsasalita. Anong kapahamakan? Ano ang sinasabi mo? Tanong ko. Ang puso ko'y tila sasabog na sa dami ng emosyon. Itinuro niya ang pulang laso sa loob ng kahon. Ang lasong ito ang naging tanda ng sumpa na iniwan ng ina mo. Hindi ko siya kaaway dahil gusto ko. Kaaway ko siya dahil kailangan kong protektahan ka mula sa kanya. Ang laso na ito ay galing sa araw na muntik ka nang mawala. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Muntik akong mawala? Paano? Ano ang kinalaman ng laso sa lahat ng ito? Ngunit bago pa ako makapagtanong, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa harap ng bahay. Lumabas si Dolores para tingnan kung sino ang dumating. Sinundan ko siya, puno ng kaba. Sa harap ng bahay, isang babaeng nakasuot ng itim ang bumaba mula sa kotse. Ang kanyang presensya ay tila yelo na bumalot sa paligid. Ang babaeng iyon ay may parehong mukha ng babaeng nasa litrato. Ang tunay kong ina. Matagal na akong naghihintay para sa araw na ito. Sabi niya habang nakatingin kay Dolores. Ang boses niya ay malamig ngunit puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ang babaeng ito, ang tunay kong ina, ay hindi ang inakala kong magiging sagot sa lahat ng tanong ko. Sa halip, siya ang nagdala ng mas maraming tanong. At sa kanyang presensya, naramdaman ko ang panganib na sinasabi ni Dolores. Sa puntong iyon, napagtanto ko, ang kwento ko ay hindi tungkol sa pagmamahal o galit.
Ito'y tungkol sa katotohanan na mas mahirap tanggapin kaysa sa anumang kasinungalingan. Bumalik sa alaala ko ang gabing iyon, ang gabing tuluyan kong nalaman ang katotohanan. Sa buong buhay ko, palaging may mga tanong na hindi ko mahanapan ng sagot. Bakit kaiba ang pagtingin ng ibang tao sa akin? Bakit parang may laging nagkukubli sa likod ng mga salita ni Tita Lilia, ang babaeng nagpalaki sa akin? Siya ang nag-aruga, nagpakain at nagturo sa akin kung paano maging matatag. Ngunit sa likod ng kanyang maingat na mga hakbang, may mga saglit na tila may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata tuwing binabanggit ko ang salitang nanay. Ngunit sino nga ba ang tunay kong nanay? Isang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Hanggang sa isang araw, bumagsak ang mundo ko. Nasa kusina ako noon, tinutulungan si Tita Lilia magligpit ng mga plato matapos ang hapunan. Tahimik ang gabi, maliban sa huni ng mga kuliglig sa labas at ang malasimbahan naming orasan sa dingding. Sa gitna ng aming tahimik na gawain, biglang may kumatok sa pinto. Malakas, paulit-ulit, tila may nagmamadali. Nagkatinginan kami ni Tita. Hindi siya gumalaw agad na para bang alam niya na ang mangyayari. Nandito siya, bulong ni Tita Lilia, ngunit para sa sarili niya, hindi para sa akin. Handa ka na ba? Napakunot ang noo ko. Sino? Anong handa? Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa likod nito, isang babae ang nakatayo. Matangkad siya, may mahaba at kulot na buhok at ang mga mata niya ay tila nagbabaga sa galit. Pero sa kabila ng kanyang matapang na postura, may kakaibang lungkot sa mukha niya na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko siya kilala o iyon ang akala ko. Siya ang unang nagsalita. Sa wakas, Lilia, ibibigay mo na ba siya sa akin? Ang tono ng boses ng babae ay matalim, puno ng hinanakit. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Sino ang siya? Bakit parang ako ang tinutukoy niya? Hindi mo siya makukuha, sagot ni Tita Lilia. Malamig na malamig ang boses. Wala kang karapatan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin noon. Tumayo lang ako sa gilid, pinipilit intindihin kung ano ang nangyayari. Pero ang mga salitang binitiwan ng dalawang babae ay tila mga punyal na tumatama sa dibdib ko, isa-isa. Ako ang nanay niya, bulalas ng babae. Hindi mo maitatanggi iyon, Lilia. Hindi mo mapapalitan ang lugar ko sa buhay niya. Anak ko siya. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Anak, nanay, ang babae bang ito ang sinasabi niyang nanay ko? Tama na, sabi ni Tita Lilia, pinipilit panatilihin ang kontrol sa sitwasyon. Hindi mo siya deserve. Kung gusto mong malaman ng lahat ang totoo, sige, sabihin mo. Pero huwag mong kalimutan kung bakit kita kinuha ng anak mo sa simula pa lang. Ang titik ng babae sa akin ay biglang nagbago. Mula sa galit, nagkaroon ng bahid ng pagsisisi. Sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin maalis ang pakiramdam na may koneksyon kami. Parang may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi mabigkas ng kanyang bibig. Anong ibig mong sabihin, tita? Tanong ko, halos hindi ko na makontrol ang panginginig ng boses ko. Sino siya? Ano ang nangyayari? Huminga ng malalim si Tita Lilia bago nagsalita. Siya ang nanay mo, pero hindi siya ang nagpalaki sa'yo. Hindi siya ang nag-aruga sa'yo. Hindi siya ang nagprotekta sa'yo mula sa sarili niyang kahayupan. Hindi ko maintindihan ang lahat ng sinabi niya. Nanay ko? Kahayupan? Nang lumapit ang babae sa akin, hinawakan niya ang mga kamay ko. Malamig ang hawak niya pero may kakaibang init na sumundot sa puso ko. Anak, bulong niya, ako ang tunay mong ina pero hindi ako ang nagpalaki sa iyo dahil sa ginawa ko, dahil sa pagkakamali ko. Pero hindi mo ako pwedeng husgahan nang hindi mo alam ang lahat. Napaatras ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit, takot, pagkalito, ang daming emosyon ang biglang bumalot sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin, tita? Tanong ko kay Tita Lilia
Halos sumisigaw na. Bakit mo itinago sa akin ang lahat? Para hindi ka masaktan, sagot niya, para protektahan ka. Dahil kung nalaman mo ang totoo, baka hindi mo na kayang magtiwala kahit kanino. Anak, si Helena, ang tunay mong ina, ay ang dahilan kung bakit muntik kang mawala sa mundo. Biglang bumagsak ang katawan ni Helena sa sahig. Umiyak siya, malakas, walang pakialam kung sino ang nakakarinig. Oo, ako ang may kasalanan, pero ako rin ang may karapatan na makasama ang anak ko. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Ang babaeng nagpalaki sa akin na pinuno ng pagmamahal ang buhay ko, o ang babaeng nasa harapan ko na sinasabing siya ang tunay kong ina pero puno ng misteryo ang kanyang pagkatao. Pumili ka, anak, sabi ni Helena, tumayo at humarap sa akin ng buong tapang. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, sumama ka sa akin. Pero kung mas pipiliin mo ang tahimik na buhay, manatili ka kay Lilia. Tumahimik ang paligid. Parang bumagal ang oras. Tumitig ako sa kanilang dalawa, hindi alam kung alin ang tama. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, may matinis na tunog sa labas ng bahay. Isang kotse ang biglang huminto sa harapan at may mga lalaking bumaba na armado ng baril. Hindi sila nagpapatawad, Helena, sabi ni Tita Lilia, puno ng takot ang mukha. Sinundan ka nila? Napatingin si Helena sa akin at sa isang iglap, hinila niya ako papunta sa likod ng bahay. Walang oras, anak. Kailangan nating umalis. Hindi lang buhay mo ang nakataya, kundi ang lahat ng kinalaman sa'yo. Tumigil ang paghinga ko. Sino ang mga lalaking iyon? Ano ang koneksyon nila sa akin? At bakit parang mas mabigat ang misteryo kaysa sa katotohanang natuklasan ko?